Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Alas 8 na naman po ng gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Dito po sa UN Television, ito ang ating nakaugalian. Tuwing sumasapit ang ganitong oras, tayo ay nagbibigay ng panahon para magbasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Isang napakahalagang bagay sa ating buhay na magkaroon tayo ng inputs na galing po sa mga salita ng Diyos. Dahil sa napakarami ng nababasa ngayon, nandyan po ang iba't ibang mga babasahin, iba't ibang mga libro na ginawa ng kung sino-sinong mga author. At ganoon din naman maging yung mga babasahing hindi nakapagbibigay ng magandang isipin sa atin. Meron diyang mga babasahin na maaaring magdala sa atin para mag-isip ng hindi maganda at magkaroon ng kung ano-anong mga kahalayan sa ating mga kaisipan. At mga babasahing mga malalaswa na kung minsan ay ipinag-aanyaya ng minsan ay nakakapagtaka. Mismong mga ministro pa ang nag-aanyayang magbasa ng mga babasahing malalaswa. Pero hindi po yan ang ating ginagawa sapagkat ang atin pong paanyaya sa inyo ay ang magbigay tayo ng pansin sa mga talata ng banal na kasulatan. Ang atin pong pagbabatayan ng ating paglilingkod sa Diyos ay yung mga nakasulat sa Biblia. Kaya mahalaga na hindi tayo basta't magpadala at magpaloko sa mga nagsasabing sila ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At the only way para po magawa natin yan ay sundan natin kung ano yung kanilang mga sinasabi. Sapagkat karamihan ng mga mangangaral ngayon, ang daladala po ay Biblia. Kaya nga sinasabi rin sa banal na kasulatan na huwag tayong magsipaniwala sa bawat espiritu kung hindi ating subukin kung sila ay sa Diyos. At yan po ay magagawa natin sa pamamagitan ng atin po namang pagbibigay ng panahon para subaybayan at tugay-gayan ang lahat ng mga nakasulat sa Biblia. Yan ang ating ginagawa. At sa gabing ito ay pagpapatuloy po natin ang ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Narito po ang pagpapatuloy sa ating mga inumpisahang talatang binabasa. Ikalawang Korinto, Kapitulo 3. Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? O kami baga ay nangangailangan gaya ng iba ng mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo? Kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapot ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pangang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwaang ukol sa katuwiran. Sapagkat katotohanan ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito nang dahil sa kaluwalhatiang sumasagana. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili
ay nasa kaluwalhatian. Yaman ngang mayroong gayong pag-asa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita at hindi gaya ni Moises na nagtalukbong ng kaniyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayong ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Minsan pong naisulat din sa banal na kasulatan ang mga salita ng Haring si David. Ang sabi niya sa 119 at 11 ng mga awit, "Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo." Sa mga talata po na gabi-gabi ay binibigyan natin ng pansin. Napakahalaga na ang mga katwiran ay maingatan natin sa ating mga puso at kaisipan nang tayo po ay mayroong gabay sa ating mga paggawa. Kung sakaling sa mga talata po na binasa natin ngayong gabi ay meron kayong mga hindi lubos na naunawaan, huwag ko kayong mag-atubili. Tumawag lamang sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano at sa palatuntunang Ang Dating Daan. Sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano, ang inyong mga katanungan at ang mga bagay na ibig ninyong magkaroon ng higit na kaliwanagan sa mga talata ng banal na kasulatan ay mabibigyang tugon. At yan po ay ginagawa sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Kaya po, naanyayahan namin kayo sa anumang mga katanungang maaari pong pwede o maaaring itawag ninyo at maaaring gusto ninyong maliwanagan sa inyong mga buhay. At huwag ko kayong mawawala, bukas nag-aanyaya kami. Sana'y nandyan pa rin kayo. At sana ay pamalita po ninyo dito po sa UN Television tuwing alas 8 ng gabi. Mayroon po tayong ginagawang pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.